Masayang araw po mga ka-PL. May dalawang breaking news po mga kababayan. Nakakagulat, nakakatakot po na mga balita ito mga kababayan. Sa labas di umano ng tanggapan o entrada mismo ng DOJ mga kababayan, meron di umanong sumabog na bomba. Boom! Sabog. Ano to? Pananakot? O para-paraan? Ito ang balita. Basahin ko po. Maliban po dito, meron pang isa. Ito una. Sumabog ang isang improvised explosive device malapit sa entrada ng DOJ. Sa Ermita, bandang alas 12 sa 17 ng umaga. Ngayong araw, July 27, kasabay po ito, mga kababayan, sa zona ni Mr. President Bangag. Alas 12 ho. Alas 12:17 ng madaling araw. Walang napaulat na nasaktan at kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ang pulisya sa nangyari. Ito yung sa may bandang DOJ. Ito naman po ang sa may bandang Senado, mga kababayan. A bomb disposal team from the Pasay City Police Station safely neutralized a suspected improvised explosive device o IED found near the Senate of the Philippines along Jokno Boulevard on Monday morning, says NCRPO. Authorities recovered explosive components including the blasting cap, 9-volt battery, clock, and a container with suspected explosive material. Investigation is ongoing na di umano, mga kababayan. Ngayon, meron po tayong kaibigan, mga kababayan, na lagi pong naka-standby doon sa labas po ng Senado. Pero doon po sila sa likuran noong karinderya. Tawid kalsada mula po sa Senate of the Philippines, mga kababayan. Ngayon, ito ho ang mga video na nakuhanan po, mga kababayan, ng isa sa mga kaibigan po nating DDS na halos doon na po nanirahan sa Senado. Doon nga sa nasabing karinderya. Buti na lamang po napakabait nitong may-ari ng karinderya at stay ho sila doon. Doon sila natutulog, naliligo. DDS din kasi yung may-ari ng karinderya . DDS po yung mga nagrarally dyan noong nakaraan, mga kaibigan natin. Doon po sila pina-stay. Ito yung mga kuha nilang video, mga kababayan. Panoorin po natin. Ang rason ko po, mga kababayan, bakit ko po ito ipinakita, itong video na ito, na samantalang pwedeng hindi naman sana, kasi meron naman na akong binabasa na mula pa sa mga media outlet na balita.
ipinakita ko lang po yung video mga kababayan para maipakita po natin sa ating mga kababayan, mapa-DDS ka man o hindi, na yon ang nangyaring disposal sa hinihinalang bombang natagpuan sa labas ng Senado. At kung sino-sino ang mga taong naka-standby sa labas ng Senado, kita nyo naman po, tahimik ang lugar. Walang nagrarally. Merong mga pulis, hindi ganun karami. Walang nagrarally na mga kaibigan po nating DDS. Sa madaling salita, yung mga rally ho sana na gagawin natin ngayon, kinansila. Kaya nag-aantabay na lamang tayo ngayon sa magiging sona ni Junior Bangag, mga kababayan. Maliwanag walang mga DDS sa labas ng Senado. Klaruhin namin yan. Yan, nakita nyo naman ang video, ano? Mahirap na kasi mga kababayan. Baka mamaya, baka lang naman, ibintang po nila ito sa mga DDS. Lalo na matagal na pong naka-standby sa lugar na yan ang mga kaibigan po nating DDS. Diyan ho sila natutulog, naliligo, halos diyan na nga sila nakatira. Lalong-lalo na yung mga malalayo ho talaga at walang mga tahanan dito sa Maynila. Buti na lamang at merong kumupkop sa kanila na may mabuting kalooban. Ito nga yung may-ari ng karinderya. Mahirap na po baka pag ibintang po nila sa mga DDS, pagbintangan po nila yung mga natitirang DDS na nakatira doon. Ano ho? At lininawin ko, hindi po sila nakatira doon sa gilid ng Senado, kundi sa likod ng karinderya. Klaruhin natin yan, mga kababayan, baka ibintang po. Ano? Kawawa naman po yung mga kaibigan nating DDS na naroon po, nakatira na halos. Pinatitira ng mga kaibigan nating DDS din tulad niyan, may-ari ng karinderya. Okay? Mabuti na lang, hindi natuloy ang rally natin ngayon. Kasi, kung natuloy yun, mga kababayan, yung rally na dadaluhan sana natin ngayon. Dadaluhan kasi, mga anti-bangag, lahat ng mga magsasama-sama daw Mga galit daw kay Bangag. Lahat daw magsasama-sama sa rally na yan. At nangyayari, itong mga balitang ito, may sumabog, may nakitang pampasabog sa labas ng Senado, pwede pong ibintang sa kung sino man ang mga nagrarally, halimbawa lalo na kung DDS. Nako, pwedeng ibintang mga kababayan. Kawawa naman po, mahuhuli. Mabuti na lamang po. Mabait pa rin talaga sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya po tayo hinayaan, mga kababayan, na mapahamak. Bagamat meron tayong laban, walang iba kundi itong ipinaglalaban natin na sana matigil na ang korupsyon at makulong lahat ng mga sangkot sa korupsyon. No? Diyan pa nga lang, ginigipit na ho tayo. Sa laban pa lang na yan, ginigipit na po tayo. Paano pa kaya kung naibintang sa atin? O sa mga kaibigan nating DDS, itong mga nangyaring ito. Dahil sa natuloy na rally. Buti na lang at hindi natuloy ang rally. Okay, kaya sa mga DDS na malapit dyan sa Senado, mag-iingat po kayo. Pag humuna kayong lalapit, mga kapatid, kung saan merong natagpo ang pampasabog, para maiwas po kayo sa kapahamakan. Baka kasi ibintang ho sa inyo. No? Baka ibintang ho sa inyo. Mahirap na. Kawawa naman po. Makukulong ho kayo ng di oras, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Okay. Mga kababayan, bibigyan ko lang po ng reaksyon. Reaksyon lang naman. Hindi naman sa ibig sabihin niya. Nagre-reaction ako, nagbibintang na ako. Reaction lang naman. O sige, para wala tayong masagasaan, walang magalit sa akin, ipagpalagay ko na lang at gagamitin ko po yung aking sarili. Okay? Katulad po nitong sumabog na bomba di umano, mga kababayan, sa malapit sa entrada ng DOJ. Di umano sumabog po ito alas 12:17 ng madaling araw.
Tulog na ho tayo niyan. No? Tahimik na ang kalsada niyan. Sumabog. Walang napaulat na nasaktan, mabuti naman. Ano? Ngayon, ipagpalagay natin na kunwari ang nagtanim nitong bombang ito ay si Juan de la Cruz. Teka, ano ba itsura ni Juan de la Cruz na yan? Ha? Basta si Juan de la Cruz kunwari ang nagtanim ng bombang ito. At ang intensyon niya ay pasabugin talaga ang gusali, kunwari lang naman, gusali ng DOJ. Ang intensyon nitong si Juan de la Cruz ay pasabugin ang tanggapan ng DOJ. Bakit inilagay sa may entrada lang? Malapit lang pati sa entrada. Hindi yung sinasabing mismong sa entrada. Malapit. Siguro mayroong mga 50 meters o 30 meters mula sa entrada doon sa mayroong sumabog. Kung talagang ang intensyon nitong si Juan de la Cruz ay pasabugin niyang tanggapan na nabanggit dyan, bakit sa labas lang? Hindi kaya, mga kababayan, ito'y tanong lang naman, Tanong lang naman. Hindi kaya kagagawan lang ito ng mga iilan na mga nakadikit kay President Bongbong Marcos? Sino kaya ang may gawa nito? Magtatanong lang po ako, sino kaya ang may gawa nito? Hindi ko sinasabing si DOJ Secretary ang may gawa nito. Kasi malapit sa lugar niya, sumabog itong bomba di umano. At hindi ko naman din naman sinasabing si Gatchalian ang maaaring naglagay ng di umano'y pampasabog sa labas ng Senado. Wala akong sinasabing ganun, Lilinawin ko, wala akong sinasabing ganun. Ang ibig kong sabihin, doon sa sinabi ko kanina, na maaaring ang may kagagawan nito ay ang mga malalapit kay Mr. President. Ang ibig kong sabihin doon, baka kasi merong mga malalapit na tauhan itong si Mr. President Bongbong Marcos, na maaaring merong pansariling interes, mga kababayan. Di ba? Merong pansariling interes. Ngayon, sa mga ganitong pangyayari, merong sumabog sa labas ng DOJ, meron namang natagpuan sa labas ng Senado. Pwede niyang paingayin to, mga kababayan, kung sino man ang may kagagawan nito. Pwede niyang bulungan, utuin. Tawag dito, meron pa isa tawag dyan. Hikayatin ang presidente natin. Nako, Mr. President, delikado na. Meron ng mga bombang nangyayari, Mr. President. Pwede niyang, demonyohin ng mga kababayan. Pwede niyang utuin ba? Ako, Mr. President, tinaon pa talaga ng mga kalaban mo sa mismong araw ng SONA mo. Hindi ka na ginalang, Mr. President. Ang sa may DOJ, pinasabog talaga, Mr. President. Pwedeng ganoon. Yung kukumbinsihin nila ang presidente, meron pang isa, Mr. President. Sa labas naman po ng Senado, nako, delikado na ho ito. Mr. President, mag-isip-isip na po kayo, gumawa na po kayo ng hakbang. Ayan na, hakbang na. Ang gagawing pang-uuto nitong sino man itong maaaring may gawa nito, mga kababayan. Uulitin ko, wala akong pinagbibintangan. Ito'y laman lamang po ng aking malikot na imahinasyon na pwedeng mangyari, pwede rin naman hindi. Di ba? So ngayon, medyo matataranta ang presidente. Talagang sa mismong harap pa ng aking DOJ, sa mismong araw pa
ng aking zona nila ito ginawa. Sino kaya ang may gawa nito? Ay, isa lang ang pagbibintagan dyan, mga kababayan, walang iba. Kundi ang mga armadong pakikibaka. Alam niyo na po kung sino yung mga yan. Sila po ang mga maaaring mapagbintangan yan. Ngayon, dahil natakot na ang presidente, nabulungan nitong kanyang tagabulong na isa din sa na mayroong pansariling interest. Oh, anong gagawin ng presidente? Aba, nako, delikado, wag naman sana mangyari. Baka dahil sa bulong-bulong at pang-uuto nitong mga mayroong pansariling interest, biglang magdeklara ng martial law si presidente, mga kababayan. Pwede hong mangyari yan. Kasi hindi na po biro itong mga nangyayari ngayon. Meron ng mga bombang sumasabog. Oh, may natagpuan naman sa labas ng Senado. Pwede po itong makapaminsala sa ating mga kababayan. Magkaroon po ng mga kababayang wag naman sana mabawian ng buhay dahil dito sa mga nangyayaring ito. Ay buti na lamang, alas 12:17 ng madaling araw sumabog o walang napaulat na nasaktan, tahimik ang lugar. Paano kung nagkataon umaga ito sumabog? Di marami nasaktan. Aba, baka agad-agad magdeklara ng martial law ang presidente natin para hindi kumalat ang kaguluhan. Di na natili na siya sa kanyang pwesto. Wala sa kamalay-malay. Kagagawan lang pala ng mga nakadikit sa kanya na meron ding pansariling interes. Di ba ga? Malapit nang magtapos ang termino ng presidente. Isang taon na laang mahigit mga kababayan. Matatapos na po ang kanyang termino. Meron pa hong iba dyan na mga nakadikit sa kanya na mga ayaw pa pong mawala sa pwesto. Marami ho yan, mga kababayan. Mga gusto pang manatili na hawakan yung kanilang kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila ng presidente. Hindi pa tapos sa pangungulimbat sa kabanang bayan. Gagawa ho sila, maaari ng ganito. Ito'y bunga lamang po ng ating imahinasyon, mga kababayan. Wala po tayong mga gabinete ni presidente na binanggit na maaaring may gawa nitong mga ito. Si presidente, oo, nabanggit natin. Natural, mababanggit talaga natin yan. Pero hindi natin sinasabing kagagawan ito mismo ng presidente. Maaaring meron lamang na mga nagnanais na gustong manatili pa sa kanilang pwesto, which is itong mga nakadikit ngayon sa ating presidente. Ayaw pa nilang bitawan yung kanilang pwesto. So anong gagawin nila? Maaaring sila po may gawa nito. Okay? Uulitin ko, wala akong binabanggit na pangalan. Pero wag naman sana mangyari na sila po mismo ang may gawa nito. Mas katanggap-tanggap sa ating lahat at mas magagalit po tayo kapag nalaman po dito sa investigasyon na ginagawa na ho ngayon na ang may kagagawan nito ay ang mga armadong pakikipaka, yung mga nasa bukid. Ang isusulsul natin yan sa presidente, tapusin yung mga nakikibaka sa armas na nasa bukid. Tapusin niyo po yan, Mr. President. At naway sana mag-imbestiga din po kayo sa mga palipaligid ho ninyo. Nako, baka po, wag naman sana, baka po sila-sila lang kasi gusto pa nilang manatili sa pwesto. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.